Magandang umaga po, ma'am and sir. Good morning po. Ma'am, Ah, dito po sa good morning. Yes po, salamat po sa panahon. Dito po sa issue nitong viral video, tukoy na daw po kung sino itong taong ito na may hawak ng baril doon sa gilid ng pick-up truck. Pwede po ba kaming makahingi ng impormasyon? Sino po ito? Ang sinasabi agent daw, tama po ba ito? At meron po bang permit yung pong baril na dala-dala nito? Yes po, ma'am. Tukoy na po natin itong individual na may hawak po na baril doon sa nagsisirculate na video. Ito po ay isang 51 years old, residente po ng Las Piñas na base po sa ating pagbeberika, siya po ay isang protective agent. And upon verification din po doon sa kanyang baril ay ito po ay may license, ma'am. Okay, protective agent. When we say protective agent, ano po mismo ang trabaho nito? Sila po yung mga individual, ma'am, na dapat po ma-employ po sila ng security agency para po ma-deploy din sila para pwede po silang maging security po na isang VIP, ma'am. Parang So, hindi po sila pwedeng maging direct sa as maging close-in security. Dapat po dumaan din sila sa isang security agency and yung security agency po ang mag-deploy sa kanila, So, ma'am. employed by a security agency. So, medyo similar to escort po yung kanilang trabaho, bodyguard. Tama po? Parang ganun po, ma'am. So, sa ngayon po ba, siya po ba ay employed? Sa ngayon po, ma'am, hindi po, ma'am. Kumpirmado po ito. Yes po, base po sa ating verification, ma'am, siya po ay hindi po employed, ma'am. At nakamotorsiklo po ito kasi nga naka-helmet, no, ma'am. Ano daw po ang sinabi niya doon sa salaysay niya? Bakit daw po may paglalabas ng baril at patuloy na kinakatok po yung bintana noong may-ari ng pickup truck? Base po dun sa kanyang affidavit, ma'am, nakita po niya may komosyon, aksidente, and narinig daw po niya may nagsasabing armado po yung driver. And agad po niya pinuntahan para daw po protektahan yung driver umano nitong Nissan Navara, ma'am. May nagsabi daw po sa kanya na may baril na dala yung driver ng Navara. Kaya po parang... May mga naririnig po siya, ma'am. Base dun po sa kanyang affidavit, ma'am, na ito daw po ay armed daw po ito. And kumbaga, pinuntahan niya po yung driver, ma'am, ng Navara upang protektahan din po yung driver daw po, ma'am. Medyo, ma'am, sorry teniente ha, Opo. so, medyo may inconsistency yata doon sa, yan ho ang kwento nitong may baril na may narinig siya na mayroong baril yung nagmamaneho ng Nissan Navara at Yes. kaya din Base po dun. okay. And then Yes, kaya po, niya pinupukpok at pilit gustong buksan yung kotse, yung pick-up kasi gusto niya rin ding protektahan yung taong yon na may hawak na baril. Ano po? Yes po, sir. Yun po ay base sa kanyang affidavit, sir. Pero yun nga po, sir, hindi siya tugma doon po sa nakikita natin Ayun. nag-circulate na video. Kaya rin po yung nagkakandak pa rin po tayo ng investigation kasi iba po yung sinabi niya sa kanyang affidavit at iba naman ho yung Napanood. nakita sa Opo. nag-circulate na video. Opo, yun. Oh. So, kumbaga, yun ang kwento niya. Pero iba ho yung, kumbaga, the video will speak for itself. Ano ho, teniente, na parang iba ang ginagawa mo. Okay, ma'am, sa ganyan po, ang SPD, hanggang saan kayo? Kasi sa iba ho, no, sa pananaw, baka may mga paglabag doon sa kanyang firearms license, no? Yung ginawa niyang ganon. Kahit na siya ay isang sinasabing authorized na magdala ng barel, pero yung kanyang ginagawa ay mukhang wala po sa panuntunan. Kapag ganyan, hanggang saan lang po kayo at sino po ang magbibigay sa kanya ng karampatang penalty o pagkakaso po sa kanya, sa taong ito? Teniente? Hello? Naputol yung linya natin with Lieutenant. Balikan natin siya mamaya. Kasi ang sinasabi mismo po, di ba ito'y nanggaling sa Camp Crame na impormasyon, itong binabanggit daw po na na ito daw po ay isang lisensyadong protection agent mula Misamis Oriental. Ang sabi po ni Teniente,
Siya daw po ay kumbaga lumalabas na ang kanya pong lisensya is to protect VIPs pero isang security agency. Ganun ba? Parang employed daw siya by a security agency pero ngayon wala siyang trabaho. Pero yes, similar to bodyguard and escort yung trabaho Okay, nito. sige. Opo. Ma'am, hanggang saan lang po ang SPD ho dito? Paano po ang kaukulang kaso kung meron man nitong taong pinag-uusapan natin? Hello, yes po sir. Pasensya na po na po. Opo, yes ma'am. Opo, yes ma'am. Inihahanda po sir ng Makati yung pag-file po sa kanya sa alarm scandal dahil po nagdulot po ito ng panic or takot sa public po and nagsanhi din po ito ng public disturbance. Opo. Alarm and scandal. Ano po, yung kanya pong pwedeng kaharapin. Yung kanyang lisensya po sa pag-iingat ng barel, sino po ang gagawa ng review nyon kung siya ba'y karapat-dapat pa pong pagkalooban ng license to own and possess firearms? Pati yung permit to carry. Ano po sir? Opo, Hello, sir. yung pong kanya pong license to own and possess firearm, including po yung kanyang permit to carry firearm outside of residence, who will review that kung siya ba'y karapat-dapat pa pong bigyan ng lisensya? Magre-request po tayo sir sa SEO sir para po i-review yung kanyang license sir. But if mapatunayan po siya ay may nilabag sir, is i-revoke po yung kanyang license. And yung SEO po ang magpa-process nun sir. Okay. Yun hong barrel ngayon, sino may hawak? Sino, kanya bang isinuko? Yes sir, na-turn over na rin po yung kanyang baril sir. Okay. And subject po ito for verification kung siya merong license para po o meron siyang permit to carry outside of residence. Ano po? Yes po sir. Okay, sige. So, yung pong sinasabing nanusok ng gulong, ano pong disposisyon doon? Ang sabi ho ng PMP, susi lang daw. Natusok ko yung gulong ng susi. Parang ice pick ang dala niya yata. Hindi ho ba ice pick? Base po dun sir sa pag-investiga rin sir, ang ginamit po na object nung nanusok po nung gulong is susi nga po and base po sa ginawang investigation sir ng Makati, ito pong driver and yung ano po is nagkaroon din po ng settlement sir. Kumbaga, wala na rin pong magaganap doon. Okay. Pero parang pwede kayang susi yun, susi siya pero pinatulis na maaaring maging deadly weapon. Kapag ginamitan naman po ng pwersa po yung isang matigas or mahabang bagay, maaari po ito talagang makakadamage po ng mga gamit. Okay. O sige. So anyway, Teniente, salamat po sa update na ito kasi po kaya ho lang kami natawag nga po dito para lang humakuha namin po yung po naging aksyon ng pulis dito po sa pangyayaring ito at mapahupa po ang ating damdamin kasi nga po nakababahala po ang video na ikapo ninyo. Hindi naman daw po ito tangkang hold up, hindi po ito robbery, hindi rin po ito road rage. Okay. Salamat po na marami, Teniente. Yes po sir, salamat ng marami po sa paanyaya sir upang malinaw din po natin yung nagsisirculate na video sir. Maraming salamat po. Opo, thank you very much. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.